Pero unang-una sa lahat mga kaibigan, bago natin siya sagutin tungkol sa kanyang tanong na mataas daw ang dolyar, mababa daw ang piso natin. Bakit daw mababa ang piso natin? Baksak daw ang ekonomiya natin kasi mababa daw ang piso natin. Okay. Bago tayo mapunta doon mga kaibigan, bago natin siya sagutin, tingnan muna natin, no? Nag-search ako dito. Listahan po ito ng 30, take note 30 weakest currencies in the world. USD equivalent. So ano yung research ko? 30 weakest currencies in the world. USD equivalent. Ibig sabihin, US dollar. Equivalent siya sa US dollar. Nandito po yung 30 na pinakamahina na currencies, pinakamahina na pera sa buong mundo. Nandito po. Tingnan po natin kung pumasok ba ang pera ng Pilipinas sa 30 na pinakamahinang pera sa buong mundo. Tingnan natin kung pumasok ang Pilipinas, Okay. Ang sabi po dito, ang listahan na ito na, tatagalugin ko na ang listahan na ito na 30 na weakest currencies in the world or pinakamahinang pera sa buong mundo ay base daw ito sa exchange rates against US dollar, no? So yung pera nila tapos US dollar, no? Ito yung pinagbasihan nila kung bakit sinasabi nila na pinaka-weak yung pera ng mga bansang ito kasi dahil doon sa palitan, 'di ba? Sa atin, ang $1 ngayon magkano na ba? Nasa 58, 'di ba? 58.3. Yan, mga ganyan, 'di ba? $1 tapos 58.3 yata, no? Or 58. So tingnan natin sabi po dito mga kaibigan, eto compilation ito ng mga bansa, 30 na pinaka-weak yung currency kapag tungkol sa equivalent sa US dollar. Pero unang-una sa lahat mga kaibigan, gusto kong bigyan kayo muna ng FYI for your information, no? For your information. Kasi baka magtaka kayo Kasi baka may makita kayo dito, no? Na mga ibang bansa na bakit nakalagay yung kanilang pera na isa sa pinaka-weak samantalang yung country naman nila ay hindi naman weak kundi malakas naman ang ekonomiya, no? So FYI muna, mga kaibigan. Alam nyo ba na hindi ibig sabihin na mababa ang palitan ng inyong pera o ng currency ng isang bansa? Hindi ibig sabihin na porke mababa ang palitan kapag ipinagpalit mo sa dolyar, no, ang kanilang currency, ang dolyar kumpara sa kanilang pera ay napakababa ng pera nila at napakataas naman ng dolyar. Hindi ibig sabihin na ang bansang ito ay bagsak ang ekonomiya. At hindi rin ibig sabihin na ang bansang ito ay mahirap. Kasi, maaring ang bansang ito mga kaibigan ay ganito yung palitan ng kanilang currency pagdating sa US dollar ay maaring dahil ang mga tao sa kanilang bansa mostly ay hindi naman gumagamit ng USD. Hindi naman in demand ang US dollar sa kanilang bansa. Malinaw ba mga kaibigan? At maaring kaya ganun dahil hindi naman sila masyadong nagre-rely sa importation. Di ba? So hindi nila masyadong kailangan ng dolyar kasi hindi naman sila nagre-rely sa importation. Kasi kapag nag-rely ka sa importation, kailangan talaga na yung pera mo at least lumalaban sa dolyar. Kasi kawawa naman ang ekonomiya nyo kung bagsak na bagsak yung pera nyo, hindi man lang makakumpit sa dolyar, hindi man lang makalaban, sobrang baba ng inyong pera compared sa equivalent sa dolyar, sobrang baba. So, tapos kapag nakasalig pa kayo sa pag-i-import, kawawa kayo. Kasi kapag mag-i-import po ang isang bansa, ang pinangbabayad po ay dolyares.
Pero may mga bansa po tayo dito sa Southeast Asia at sa iba-ibang mga bansa na hindi po nagre-rely sa importation. So, ibig sabihin po, hindi nila masyadong kailangan ng dolyar. Kasi, wala naman sila masyadong babayaran kasi hindi naman sila masyadong nagre-rely sa importation. Diba? O, FYI lang ha, kaya ko sinasabi to kasi baka magtaka kayo, bakit nandun yung currency ng bansa na yan? Di ba, maganda naman ang ekonomiya niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo to, kasi may mga bansa po na hindi po nagre-rely sa importation. So, hindi nila masyadong kailangan ng dolyar. No? So, ito po ang mga weakest 30 weakest currencies in the world, USD equivalent. Unang-una mga kaibigan, no? Sabihin lang natin dito yung, please note, exchange rates are constantly fluctuating. So these figures are approximately and subject to change, no? So, pero ito po mga kaibigan, ang data po nito ay kinuha ko po May 17, 2024. So, ibig sabihin bago lang, no? May 17, 2024. Pero dahil mabilis po mag-fluctuate, mabilis po magbago yung mga palitan ng mga currency, so hindi natin alam kung ano yung palitan ngayon. July na tayo ngayon, di ba? July. So, hindi natin alam kung accurate pa rin ito, no? Pero, ito po yung nakuha ko May 17, 2024. So, dito po sa May 17, 2024, yung 30 countries na tinagurian na weakest currency kapag when it comes to equivalent to US dollar, number 1, Iranian Rial. Number 1 Iranian Rial. 1 USD is equivalent to, kaibigan $1 lang $1 equivalent to 42,237. Ang laki. So, ibig sabihin, napakababa ng pera nila. Ang baba ng pera nila, mga guys. Biruin mo, ang $1 nila equivalent to 42,237. Ang baba, napakababa ng pera ng Iranian Rial. Number 1 sila. Number 2, Vietnamese Dong. 24,692. Ang palitan, mga guys, sa $1. Ang baba, di ba? So, number 3, hindi ko na sasabihin yung mga nagmamadali na tayo. Number 3, Laotian Kip or Lac. Ano yan? Anong bansa to? Lao yan, Lao or Laos. Number 4, Sierra Leone. Leonen o Leon, yan, SLL, mababa. Pang-apat sila sa pinaka-weak na currency kapag kinonvert mo sa 1 USD, no? Kapag kinonvert mo sa US dollar, ito po yung mga pinaka-weak na currencies, no? So, ulitin ko, number 1, Iranian Rial, number 2, Vietnamese Dong, number 3, Laotian Kip, number 4, Sierra Leonean or Leon, number 5, Indonesian Rupiah, yan, number 6, Uzbekistan Zom, number 7, Guinean Franc, number 8, Paraguayan Guarani, number 9, Ugandan Shilling, number 10, Congolese franc, number 11, Burundian franc, number 12, hindi ko alam kung tama yung basa ko, no? Number 12, Tanzanian shilling, number 13, Myanmar kyat, number 14, South Korean won, number 15, Iraqi dinar, number 16, Rwandan franc, number 17, Lebanese pound, number 18, Somali shilling, number 19, Comorian franc, number 20, Sao Tome Principe Dobra, number 21, Syrian pound, number 22, Colombian peso, number 23, Cambodian rial, number 24, Sri Lankan rupee, number 25, Nigerian naira, number 26, Pakistan rupee, number 27, Sudanese pound, number 28, Egyptian pound, number 29, Turkish lira, number 30, Argentinian peso. Nandyan ba ang Pilipinas? Nandyan ba ang Philippine peso? Wala. Hindi po included ang Philippine peso sa pinaka 30
weakest currencies equivalent to US dollar. So wala po dito ang Philippine peso. Hindi po tayo included. So ibig sabihin lang yan, just to for me, na isang DD sheet. Wala tayo sa number 30 na pinaka-weak na currency in the world. So ibig sabihin, hindi ganun ka-weak ang ating piso. Diba? Hindi siya ganun ka-weak. Kasi, wala naman tayo dyan, hindi tayo nakalagay dyan sa mga weak na yan. Diba? So ano na? Fake news na naman kayo. Ang talagang gusto nyo lang gawin, sirain ang ating gobyerno. Ang gusto nyo lang gawin, mag-fake news. Ano? Kasi masasabi mo lang naman na napaka-weak ng piso natin kung nailalagay siya sa data ng international world weakest currency. Ayan ang kinuha ko, 30 weakest currency of the world when converted, no, kung exchange natin sa US dollar. Yan, no? This list presents 30 of the weakest currencies in the world based on their exchange rates against the US dollar as of May 17, 2024. Wala dito ang Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi tayo yung pinaka-weak. Hindi tayo weak. Wala tayo sa 30. I-search natin yung 50 countries. Ay, mamaya na lang magkakain pa ng oras yan, no? So, wala tayo sa 30. So, ano sinasabi nyo? Ano sinasabi nyo? Okay. Okay, tingnan natin Tingnan din natin kung bakit tumataas kung bakit bumababa ang peso. Tingnan natin. Okay, tingnan natin Kasi ayan, no? Ayan, no? 30 countries to. Wala ang Pilipinas dito. Weakest currencies. So tingnan naman natin kung bakit bumababa ang currency ng isang bansa. Okay. Saglata. Okay. Saglit guys inano ko yung 50 weakest currencies. Tignan natin kung nandito ang Pilipinas. Ayan. Ayan. Oh, ito, na-search ko. Ayan. O, sabi dito mga kaibigan, tatagalugin ko na lang ito yung 50 weakest currencies in the world, no? Ito, kinuha sa current exchange rates, pero nagpa-fluctuate daw, maya-maya, nagpa-fluctuate, no? Yung mga currencies at nag-iiba-iba, kaya hindi daw masasabi na ito yung pinaka basihan, no? Yan. So, eto yung mga kaibigan, here are some of the currencies that are consistently mentioned as being among the weakest. So, tingnan natin nandun pa rin yung Iranian Rial, Vietnamese Dong, Sierra Leone, Laotian Kip, Indonesian Rupiah, Uzbekistan Zom, Guinean Francs,
Paraguayan Guarani, Lebanese Pound, Uganda Shilling, Cambodian Rial, number 12, Colombian Peso, number 13, Mozambican Metical, number 14, Malagasy Ariari, number 15, Tajikistani Somoni, number 16, Somali Shilling, number 17, Comorian Franc, number 18, di ko alam kung tama yung aking pronunciation, Sao Tome and Principe Dobra, number 19, Congolese Franc, number 20, Burundian Franc, number 21, Iraqi Dinar, number 22, Syrian Pound, number 23, Sudanese Pound, number 24, Zambian Kwacha, number 25, Nigerian Naira, number 26, Ghanaian Cedi, number 27, Kenyan Shilling, number 28, Tanzanian Shilling, number 29, South Africa Rand, number 30, Egyptian Pound, number 31, Turkish Lira, number 32, Venezuela Bolivar, number 23, Belarusian Ruble, number 34, Sao Tome Principe Dobra, number 35, Uganda Shilling, number 36, Angolan Kwanza, 37, Ethiopian Birr, 38, Liberian Dollar, 39, Gambian Dalasi, number 40, Nigerian Naira, number 41, Ghanaian Cedi. Yan. So mga kaibigan, ayan o, Kenyan, Tanzanian, South African, Egyptian, Turkish, Syrian, Lankan Rupee, Pakistani Rupee, 48 yan at number 49, nag-number 49, Indonesian Rupiah, 50 Indian Rupee. Yan. So, itong listahan daw na to, nakalagay dito, ang listahan na ito mga kaibigan ay maari daw magbago anytime. Kasi nga mga kaibigan ay hindi naman consistent yung mga exchange rates, diba? Hindi siya consistent. So, maaring sa ngayon, habang nagsasalita ako dito, maaring iba na, no? Kasi ito po ay kinuha ko noong May 17, 2024. So, July na po ngayon, so maaring may nagbago na, diba? So, nandyan po ba ang ang Pilipinas doon sa 50 na pinakamababa, pinaka-weak na currency in the world? Nandyan ba ang Pilipinas? Di ba wala? O ano sinasabi nyo ngayon na mababa ang piso natin? Pwede lang natin ikumpara ang piso natin na mababa siya ngayon, pero hindi mo alam, baka next month biglang taas yan. Ba, yan yung sinasabi ko. Alam niyo kasi mga kaibigan, ganito yan ganito yan. Hindi pa kayo pwedeng mga didishit sabihin ko sa inyo makinig, gamitin ang utak mga didishits. Hindi niyo pa kasi pwedeng sabihin na, ang pangit ng nangyari sa panahon ni PBBM. Walang foreign investors. Ang baba ng piso. Bagsak ang ekonomiya. Hindi maganda ang nangyari sa Marcos admin. Hindi niyo pa yan pwedeng sabihin dahil marami pang pwedeng mangyari. 2 taon pa lang ang ating Pangulo. At eto sinisigurado ko sa inyo. Sinisigurado ko sa inyo 101%. Sa dami ngayon ang ginagawa ng ating Pangulo na inaayos niya ang bureaucracy ng gobyerno at nililinis ng Marcos admin ang lahat ng basura, lahat ng kalat na iniwan ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa ginagawa ng ating Pangulo na paglilinis sa mga basura, sa mga kalat ni Rodrigo Roa Duterte, nakakasigurado ako sa inyo 101%. Pagbaba ng Pangulo natin sa 2028, taas noo tayo ng mga Pilipino dahil gumanda ang ating ekonomiya at natupad ang bagong Pilipinas. At mararamdaman na natin ang mga long-term solutions na ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Yung ginagawa niya sa agriculture para mapababa ang mga presyo ng bigas, mararamdaman natin yan. Pagmura ng mga kuryente, mararamdaman natin yan.
long-term solution ang ginagawa ng ating Pangulo. Pagbura at pagganda ng serbisyo ng tubig, mararamdaman natin yan. Ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon, long-term solutions. Mararamdaman natin yan. Alam niyo ba mga kababayan, mapalad ang uupo sa 2028, mapalad. Sobrang napakapalad niya. Napakaswerte niya. Kasi mga kaibigan, inayos lahat ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Ang lahat ng kapalpakan, lahat ng kalat ni Duterte. GMK97, I admire you, Admin Rich. Good luck in everything you do. Salamat po. No? Gertrudes Bonson, good po, ma'am. Salamat po. Katipunerong Warriors, new subscribers from Cavite City. Ang bantayog ng mga Katipunero. Salamat po. Salamat po sa pag-subscribe. No? So, yun yung mga kaibigan. Kaya, yung mga DD sheets, hindi nyo pa pwedeng husgahan ang Marcos admin. Hindi nyo pwedeng husgahan. Kasi, batang-bata pa ang Marcos admin. 2 taon lang. May 4 na taon pa. Patapusin nyo muna ang 6 na taon bago nyo husgahan ang Marcos admin. Alam nyo kung sino ang pwede nating husgahan ngayon? Walang iba kundi ang Duterte admin. Yan ang ating pwedeng husgahan dahil tapos na yan. Andyan na, present na yung mga data. Nandyan na ang mga data. Present na. Meron na tayong pagkukumpara. Meron na tayong masasabi. Kasi andyan na lahat ng data dahil tapos na ang 6 na taon ng Duterte administration. Yan ang husgahan niyo, mga DD sheets. Wala pa kayong karapatan ng husgahan ngayon ng Marcos admin dahil 2 taon pa lang to. Hindi nyo alam ang mangyari after nito. Hindi nyo alam kung ano mangyari. Sa December, hindi nyo alam kung ano mangyari. Next year, hindi nyo alam kung ano mangyari. 2 taon lang ang Marcos admin. Tandaan nyo. Kaya hindi nyo pa pwedeng husgahan. O mga kabayan, natawa nga si PBBM eh. O sinasabi ni Inday Sara na tatakbo yung 3, di ba? O sabi ni PBBM, democratic country tayo. Tapos doon sa sinasabi na tatakbo daw si Baste Duterte as President of the Philippines, di ba natawa siya? O ano sabi niya? Malayo pa yan. Malayo pa 2028. Marami pang pwedeng mangyari. Tama ang Pangulo natin. Hindi naman nila alam anong mangyari in the future. Hindi naman nila alam anong mangyari bukas. Baka kinabukasan natutulog sila. Baka hindi na sila magising. Diba? Mga kaibigan, bigay lang ako ng isang verse sa Bible. Yung sinasabi kasi sa Biblia, huwag mong ipagyabang yung mga gagawin mo sa kinabukasan. Yung mga plano mo sa kinabukasan, huwag mo daw ipagyayabang kasi hindi mo alam kung magigising ka pa bukas. Kawikaan chapter 27 verse 1 to 2. Kawikaan. Ibig po sabihin yan, Proverbs, no? Sa English, Proverbs. Sa Tagalog, Kawikaan. Anong sabi dito sa Kawikaan verse 27? Chapter 27 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili, pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Mga kaibigan, sa explanation nito, no? Meron itong explanation eh. Bakit sinabi dito na huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon? Yan. So, Kawikaan verse 27, Kawikaan chapter 27 verse 1 to 2. Tingnan natin sa English, parang mas Proverbs 27, 1 to 2. Ayan. English to Proverbs 27, 1 to 2. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Huwag mong sasabihin kung ano yung gagawin mo, yung plano mo kinabukasan, ganito, pupunta kayo sa... Mga kaibigan, meron pa to sa sa New Testament eh.
mas pina-expound. Ang nakalagay doon, wag mo daw sasabihin na, ay ito, pupunta ako sa ganyang syudad, sa ano, ay sa ano, ganito yung gagawin ko. Wag mo daw sasabihin yun. Kasi hindi mo nga alam ano ang mangyari sa kinabukasan. Life is very uncertain. Bakit mo sasabihin na tatakbo ka sa 2028? Ang layo pa ng 2028. Tama po si PBBM. Tama po yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez kapag may nagtatanong sa kanya tungkol sa pagtakbo sa 2028. Ang sinasabi niya, malayo pa po yan. Magtrabaho muna tayo. Tama po sila, si PBBM at si Speaker. Mali po yung sinasabi ni Sara. At mali po yung sinasabi ng mga DD sheets na tatakbo daw, magiging pangulo daw si Baste sa 2028. Dahil ang sabi sa Biblia, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung anong mangyayari kinabukasan. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa taong yan. Baka nga mamaya, natulog ka lang kinabukasan, hindi ka na nagising. Paano na yung mga pinagyayabang mo na gagawin mo? Diba? Yun. Tama po si PBBM. Tama po si Speaker Martin na huwag munang pag-usapan ang tungkol sa pagtakbo sa 2028 dahil malayo pa yan. Diba? Yan yun mga kaibigan, no? So, tignan lang natin ano ba yung dahilan? Bakit tumataas ang piso? Bakit tumataas ang mga currency? No? Tingnan natin. Tingnan po natin, bakit bumababa ang piso? Yan. Tingnan natin mga kababayan, kung bakit bumababa ang piso. Dali, yung mga... Okay. Tingnan natin, Hanap tayo dito ng mga scientific mga scientific explanations. Isang dahilan din kung bakit bumababa yung currency ng bansa, mga kaibigan, ay kapag yung country, ang bansa ay nakakaranas facing challenges, mga kaibigan, sa politika. Yan, political instability. Mga kaibigan, take note isa sa dahilan bakit bumababa daw ang currency ng isang bansa. Isa sa dahilan ang political instability. Guys, alam naman natin, di ba, ang ginagawa ng mga Duterte? Ano ginagawa ng mga Duterte? Pinapabagsak nila ang gobyerno, di ba? Anong ginagawa ng mga Duterte? Rally dito, rally doon, rally sa ibang bansa, rally doon, rally dyan, mura dyan, siraan ang gobyerno, siraan PBBM, sabihin na adik, sabihin na nasa drug list, siraan sa buong mundo. Guys, ang ginagawa ng Duterte ay merong impact. May impact yan sa ekonomiya ng ating bansa, may impact yan, mga kaibigan, sa ating mga nangyayari sa ating bansa, katulad na lang ng pagbaba ng piso. Isa yan, mga kaibigan. So ang bottom line, sino may kasalanan? Si Duterte. Sino ang may kasalanan? Bakit bumababa ang piso natin? Ang mga DD sheets, si Duterte. Nakalagay dito isa sa dahilan, political instability, destabilization. Nakailang beses na ba sila nagplano ng destabilization? Hindi lang natutuloy kasi nabubuking sila. So number 1 yan, mga kaibigan, isa sa dahilan, politika. Kasi mga kaibigan, kung ang ginagawa lang sana ni Duterte ay sinusuportahan niya ang ating Pangulo, maganda sana, di ba? Biruin mo former President of the Philippines, ipagkakalat niya na addict daw. Sasabihin niya na nasa PDEA list daw. Tapos sinundan pa ng kanyang mga DD sheets na mga alagad niya, pati mga DD sheets na mga followers. Pagkatapos malalaman niya sa iba-ibang mga bansa. Alam niyo, tama yung sinabi ni sino ba yung isang political analyst na nakalimutan ko yung sino nga ba yun napanood ko siya, mga kaibigan, sa isang interview ng isang dilawan
napanood ko yung political analyst na yun, tama yung sinabi niya na nakaka-apekto talaga ito. Kasi biro mo ha, yung Pangulo natin pupunta sa ibang bansa. Yung Pangulo natin iginagalang, pagkatapos parang rockstar, pinagkakaguluhan ng mga world leaders. Pagkatapos, eto, may nagrarally dito sa Pilipinas, kasama pa ang Vice President. Habang ang Pangulo natin sa ibang bansa, nagrarally sila, bumaba ka na dyan, bangag ka, adik ka, nasa PDEA list, bumaba ka na dyan. Pinagmumura. Tapos ang Pangulo natin nasa ibang bansa, nakikipag-deal sa iba-ibang mga foreign investors, sa iba-ibang mga world leaders. Ano sa tingin yung impact nun? Habang ang Pangulo natin nasa ibang bansa, nagsisikap na iangat yung imahe ng Pilipinas, nandito naman ang mga Dutertes at ang Vice Presidente nagsisikap din para ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Pag ibinagsak mo ang imahe ng ating Pangulo, ibinabagsak mo na rin ang Pilipinas dahil ang ating Pangulo nagre-represent yan sa 110 million Filipinos. Kapag ang Pangulo natin pumupunta sa ibang bansa, kahit anuman ang kulay mo, dapat iniingatan mo ang imahe ng Pangulo natin, huwag mong sisirain. Dahil ang nire-represent niyan, ang 110 million na Pilipino, hindi lang iisa, hindi lang ang mga Marcos loyalists, hindi lang ang mga Marcos supporters, ang nire-represent niya 110 million Filipinos. Pero anong ginagawa ng DD Sheets? Anong ginagawa ng Vice Presidente? Nagrarally. Ibagsak! Bangag ka! Bangag! Bumaba ka na dyan! Oh, maganda ba yun? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, wala talagang magandang dulot si Duterte sa bansa. Sinira ni Duterte at sinisira niya ang ating bansa at patuloy po niyang sinisira sa pamagitan ng pagwasak sa Marcos administration. Kaya kung ikaw DD-shit ka, kung ikaw DDS ka, mag-isip ka. Tingnan mong mabuti, isipin mong mabuti, maganda ba ang ginagawa ng Dutertes? Yan ba para ba yan sa bayan? Yan ba makakatulong ba yan sa bayan? Mag-isip ka. Hindi para sa bayan ang ginagawa ng mga Dutertes, kundi para sa kanilang existence, para sa kanilang power, para maupo ulit sila sa katungkulan nang sa ganon ay makaiwas sila sa lahat ng mga kinakaharap nila ng mga kaso. Mag-isip kayo. Hindi para sa bayan ang ginagawa ng Dutertes. Para sa kanilang sarili. Huwag kayong masyadong maging panatiko. Sa bagay, naniniwala nga sila kay Kibuloy. Kulto. Diba? Mag-isip kayo mga kaibigan. Mga DD Sheets, mag-isip kayo. Hindi tama ang ginagawa ng inyong dating presidente. Sebelia Duenas Agapito, thanks Admin Rich for more knowledge and information. Very inspiring and motivation. Salamat din po sa panonood. Kaya mga kaibigan, mag-isip kayo mga DD Sheets. Hindi maganda ang ginagawa ni Duterte sa ating bansa. Isa po sa dahilan kung bakit ang piso natin ay bumababa dahil po sa ginagawa ng mga DD Sheets. Hindi pa nakontento sa Pilipinas iikutin pa nila ang buong mundo para siraan ang ating Pangulo, para siraan ang Marcos administration. Mga kaibigan, yun ba tama ba yan? Tropang Tagalog, Tenet, gandang hapon din po. Sa tingin nyo tama ba yan? Guys, kung sila matinong tao, kung matinong tao ang mga Dutertes at ang mga DD Sheets, kahit sino pa ang nakaupo, suportahan nyo. Pero anong ginagawa nila? Pinapababa nila 2 taon lang. Pinapababa nila ang isang Pangulo na 2 taon lang. At kita nyo ang ginagawa ng Pangulo natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, punta kayo sa presidential communication, makikita nyo doon ang ginagawa ng Pangulo. Pinuntahan. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas, pinupuntahan. Sasabihin ng mga didishit, ayuda na naman. Band-aid solution. Hello? Band-aid solution ba ang mamigay ng traktora?
na magagamit ng mga magsasaka? Band-aid solution ba ang pamimigay ng mga binhi para meron silang maitanim? Band-aid solution ba ang bigyan sila ng financial assistance para meron silang panggastos habang sila ay nagtatanim? Band-aid solution din ba yung binibigyan sila ng titulo ng kanilang mga lupa para lang sa ganun hindi na sila makiamot ng kita doon sa mga landlords? Yan po ang ginagawa ng Pangulo natin, mga kaibigan. Gilbert Laron, magandang hapon po, Madam Admin Rich. Salamat din po, magandang hapon din po sa inyo. So yan po ginagawa ng Pangulo natin. Hindi po band-aid solution ang ginagawa ng Pangulo natin. Ito po ay long-term solution. Pamimigay ng mga traktora, pamimigay ng mga makibagong makinarya, yung pinapabilis yung pag-grill, no? Imbis na mano-mano yung gagawin ay hindi na po mano-mano. Kasi lalagay na lang sa machine pagkatapos ayan lalabas na yung mga palay. Hindi po band-aid solution 'yon. Yan po sinasabi ng mga DDSHITS band-aid solution daw. Hindi yan band-aid solution. Yan ay pang long-term solutions dahil nagagamit yan ng mga magsasaka, ng mga kababayan natin para sa kanilang ginagawa ng mga pagtatanim, para mapalago yung pagtatanim ng mga palay at ng iba-iba pang mga basic commodities, no, sa ating bansa, no, pagtatanim ng iba-ibang mga produkto. Kaya mga kaibigan, at pati yung paglalagay ng Pangulo natin, no, pinalalagyan ng mga cold storage. Hindi lang po isa. Naglalagay ng mga cold storage para po sa mga fish, para din po sa mga palay, at nagpapatayo ng mga irrigation para sa mga farm, at libre po yan ay mga irigasyon na yan, hindi po pinapabayaran. At pagdi-deliver ng mga farm-to-market roads para hindi na sila mahirapan sa pagta-travel kapag tina-transfer nila yung kanilang mga goods. Band-aid solution ba yan? Guys, ang sabi nga ng taga Mindanao ngayon lang na may Pangulo na pumunta dito at namigay ng tulong. Napakarami na nang nabigyan ng ating Pangulo ng mga titulo ng lupa. At yung ginawa ng Pangulo natin na binura niya ang pagkakautang ng mga magsasaka. Wala nang utang ang mga magsasaka. Take note, ang laking bagay niyan. Di ba mga kaibigan, meron kang lupa. Pagkatapos, maya-maya, natutulog ka, iniisip mo, naku, ang laki na ng utang ko. O sila dito yung mga nangungutang. Di ba pag may utang, hindi kayo makatulog, lalong-lalo na kapag sinisingil kayo, maya-maya pinupuntahan kayo. Ito ba guys, mga magsasaka. Ang mga magsasaka natin, wala na silang utang. Binura ng Pangulo ang kanilang utang. Napakalaking bagay niyan, di ba? Tapos mabababain ang mga Dutertes. Para magkaroon ulit ng patayan sa buong bansa. Gusto nila ibalik ang Duterte para magkaroon ulit ng patayan. Kabi-kabilang may natutumba. Ganon ba? Gusto nila ibalik ang Duterte para lang sa ganon happy ulit ang anak ni Duterte. 51 billion, makapagbigay ulit siya ng 51 billion sa anak niya. Gusto nila ibalik ang Duterte para happy ulit si Sara Duterte sa confidential funds. Gusto nila ibalik ang Duterte para nang sa ganun happy ulit sina Kibuloy, mawa-whitewash ang kaso. Sina Bandag, sina Tives. Gusto nila ibalik ang Duterte para nang sa ganun magawa ulit nila ang mga ginagawa nila, ang mga proyekto, mga malalaking proyekto ng gobyerno, ibibigay lang ang proyekto doon sa tatay ni Bongo at sa siblings ni Bongo. Kaya gusto nila ibalik ang Duterte. Gusto nila ibalik ang Duterte para hindi pakialaman ang mga pogos. Gusto nila ibalik ang Duterte para hindi pakialaman sina Alice Goo. Gusto nila ibalik ang Duterte para makapasok ulit lahat ng Chinese dito na mga walang visa. Biruin nyo, nagtatrabaho sila diyan, mga kaibigan. Yung ginagawang reclamation diyan sa Manila Bay, di ba? Si Duterte ang pumasok sa kontrata na yan. At anong ginawa ni Duterte? Pinayagan niya na ang mga workers dyan ay mga purely Chinese. At napag-alaman, mga kaibigan, na ang mga Chinese na yan ay pumasok dito na walang mga working visa. Pagkatapos sila magtrabaho,
namamasyal-masyal sila dito sa Manila. Wala silang working visa. Gusto nila ibalik ang Duterte para nang sa ganun ay happy-happy na naman si Michael Yang at hindi na mauusig yung 47.6 billion na kanilang kinulimbat sa Parmali. Gusto nila happy-happy na naman, mga kaibigan, ibalik ang Duterte para hindi na pakialaman yung mga Shabu Laboratory sa Davao. Gusto nila ibalik ang Duterte nang sa ganun, tuloy-tuloy na naman ang kanilang mga illegal na mga kontrabando na ipinapasok nila sa Port of Davao. Gusto nila ibalik ang Duterte para bumalik na naman ang kanilang mga illegal na mga negosyo at walang Marcos Jr. na magpapaalis, magpapatalsik sa titingin sa kanilang mga ginagawa ng mga katiwalian. Kasi ayaw nila kay PBBM kasi si PBBM masyadong straight. Kita nyo nga, di ba? 19 ngayon. Yung mga hepe sa Davao City, mga kaibigan, nirelieve natin, mga pulis, mga hepe, nililinis po ni PBBM. 19 yun Tala. Ito. Ito, dito tayo sa GMA. Yan. 19 na police station chiefs sa Davao City inalis sa pwesto. Yan. Inalis at pinalitan ang mga hepe at officers in charge sa 19 na police stations. 19 na police stations sa Davao City, epektibo nitong Lunes, July 8, 2024. So 19 din yan, mga kaibigan, mga hepe, pinalitan, inalis ang mga hepe, at officers in charge sa 19 na police stations sa Davao City. So marami ito, mga kaibigan, di lang ito 19. Kasi ang inalis dito ay mga hepe at officers in charge sa 19 na police stations sa Davao City. Effective daw ito, mga kaibigan, ngayong Lunes, July 8, so kahapon, Lunes, July 8, 2024. Sa ulat ni Kent Abrigana sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sinabing ililipat ang mga tinanggal na opisyal sa iba't ibang tanggapan ng kapulisan ng Provincial Regional Office. So ililipat sila sa ibang hindi na sila diyan, Ang 19 ka-police stations ng mga station commanders and officers in charge kay na-relieve effective July 8, 2024. Paliwanag ni Police Regional Office Davao PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Sinabi pa ni De La Rey na ang paglilipat ng mga opisyal ay desisyon na nanggagaling sa regional director at bahagi ng kanilang trabaho. Ang pagka-relieve nila is part sa trabaho. Duty sa regional director to assign and reassign police officers as he deemed fit. And it doesn't mean nga na-relieve ang mga station commanders kay maapektuhan ang security o gina-enjoy na peace and order karon sa Davao, So may halong Bisaya. Nilinaw din ni De La Rey na ang pag-alis sa mga opisyal ng Davao City Police ay walang kinalaman sa nangyaring paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. So mga kaibigan, komentuhan natin to. Alam nyo ba? Naniniwala ako, mga kaibigan, na kaya ni-relieve din niya mga yan. Kasi, syempre, mga kaibigan, ang loyalty niyan, nasa Duterte. So, yun na yan, cleansing. Sa tingin ko, cleansing, nililinis talaga ngayon ang mga kapulisan ng Davao. Kasi mga hepe yan Sila yung mga hepe, chief of police, sila yung magko-command. Kasi mga kababayan, kung ano ang sabihin ng chief of police, ang loyalty ng mga yan nasa Duterte. Tapos kung ikaw, ordinaryong pulis ka, loyal ka sa Pangulo, loyal ka sa Republika ng Pilipinas, kaso yung chief of police mo, loyal sa Duterte, iba ang pinapagawa sa inyo. Siyempre, labag sa loob mo yun. Pero dahil chief of police mo siya, mag-iisip ka.
iisipin mo, hindi ka pwedeng tumanggi. Chief of Police mo eh. Di ba? So, hindi ka pwedeng tumanggi. So, kahit na alam mo na hindi mo gusto yung pinapagawa sa'yo, masama yung pinapagawa sa'yo, malamang gagawin mo kasi boss mo siya eh. Ang loyalty niya nasa Duterte. Sa tingin ko isa yan sa dahilan kung bakit pinalitan ang mga hepe na yan dahil nakikita na ang loyalty nila ay nasa Dutertes. Cleansing. Nililinis. Tanggalin yung mga dyan, loyal ng Duterte. Tanggalin yan. Palitan natin yung mga hindi pa na brainwash, palitan natin ng mga bago. Yung hindi nila na impluwensyahan. Di ba? Yun mga guys. Kaya para sa akin, tama lang ang ginawa. Napalitan yung mga hepe ng mga kapulisan dyan para nang sa ganon, mga kaibigan, ay talagang magawa nila yung kanilang mga trabaho ng maayos. Pag sinabing hulihin si Kibuloy nandito sa lugar na yan. Wala nang magtitimbre na. Magtitimbre sa may pupunta dyan yung mga kapulisan. Sabihin mo kay Kibuloy, itago niyo na si Kibuloy. Diba? So wala nang mag-uutos, wala nang magtatraidor. Hindi ko sinabi na nagtatraidor sila. Ito, komentaryo ko lang to. Ito lang ang nakikita ko, kaya pinapalitan yung mga yan, lahat yung mga hepe na yan, kasi ang loyalty nila nasa Duterte. Diba? Yun mga kaibigan. Felix Ramones, the best blogger watching from Makakilo, Hawaii. Salamat po sa panunood, no? Felix Ramones, maraming salamat, no? Yan. And Laura Liz, through Ma'am Admin Rich. Salamat po. Yan. Ayan. So, bakit wala dito si yung nagtatanong sa akin? Sana nandito siya eh, no? Baka mamaya papanoorin na lang niya. Baka tulog. Yan. So, yan mga kaibigan isa sa dahilan kung bakit bumababa ang currency, mga kaibigan, politika. No? Yung mga destabilization, isa yan. Kung bakit bumababa ang currency ng isang bansa. Saglit guys Yan. Saglit guys, may lang important. Yan. So, ayan na. Ano pa mga kaibigan? Bakit bumababa yung currency ng isang bansa? Okay. Bukod dyan mga kaibigan, ito isa pang factor, factors influencing currency weakness, Isa pa mga kaibigan, bukod sa mga political instability na yan, political unrest na yan, mga conflicts, yung mga destabilization, bukod pa dyan mga kaibigan, ay ang saan ba yan? Biglang nawala. Ano ba yan? Biglang nawala. Nasaan yun? May napindot lang ako, biglang nawala. Saan na yun? Yan, okay. Economic sanctions. Yan. Economic sanctions, wala naman tayong economic sanctions, di ba? So, binabasa natin dito yung mga reasons, Hindi natin sinasabi na ito ay sa Pilipinas. Hindi natin sinasabi na ito ay applicable sa Pilipinas. So, binabasa lang natin to, panglahatan po ito, Ito yung dahilan kung bakit nagiging weak yung currency ng isang bansa, So, pagdating sa economic sanctions, wala naman tayong sanctions, di ba?
Hindi katulad sa Russia, yan. Maraming sanction ang Russia. Yung North Korea, madami din sanctions yan, no? So, wala, hindi to applicable sa atin, no? Yung sa atin, dito yung sa political, no? Politika, no? And then, ano pa? High inflation. Yan. To high inflation. Ito mga kaibigan, applicable to sa atin, no? High inflation, ito po ay sa buong mundo. Diba? Hindi lang ito nangyayari sa atin kundi sa buong mundo, no? Yung mga prices, no? When prices for goods and services are rise rapidly, no? Currencies purchasing power decreases leading to a weaker exchange rates. Yan. So high inflation. So mga kaibigan, ang atin din pong bansa ay kumbaga naaapektuhan din po tayo, no? Doon po sa mga nangyayari po, mga international, no, external crisis na nangyayari po sa buong mundo, no? Yung high inflation, yan. So nangyayari din po sa atin yan, yung mga matataas po na mga basic commodities, yung mga kaibigan, yan nangyayari din po yan, no? So, isa po yan sa dahilan kung bakit tumataas bumababa ang ating currency, yung halaga ng piso, no? So, ano pa? Economic dependence on specific commodities, no? So, kaya ngayon mga kaibigan, ang aim ng ating Pangulo ay dapat iwasan natin ang pag-i-import ng mga bigas, no? Kaya ang ginagawa po ng gobyerno natin ngayon, long-term solutions mga kaibigan, na ang Pilipinas, gusto po ng ating Pangulo ay maging self-sufficient po tayo sa rice para dumating po yung panahon na hindi na po tayo mag-aangkat-angkat kasi sa pag-aangkat po, ang ibinibili po natin dito, dolyar po ang ginagamit dyan pambili. So, yan po. Tapos, mababa ang piso. So, talaga nga, no, ma-hurt talaga yung ating piso, no, yung ating ekonomiya, no? So, ano pa mga kaibigan? Debt levels, yan, utang ng bansa. Ay mga kaibigan, alam naman natin, di ba? Anong ginawa ni Duterte? Pag alis po ni Duterte, nag-iwan ng 12.7 trillion na utang. Sino may kasalanan? Duterte. So, dapat si Duterte itong ipako natin sa krus. Bakit ang laki ng utang ng bansa? Kasi, pag umutang lang ang Pangulo natin ngayon ng 1 trillion, yan laki ng utang ni Duterte. Mga kaibigan, sana man lang, kahit man lang inutang niya, sana kahit man lang 2 trillion. Diba? Kaso hindi eh. Ang iniwan po niyang utang, sa kanya lang pumapatak po ng nasa 6 point something trillion. Sa kanya lang yun. 6 or 7. Sa kanya lang yun mga kaibigan. Ganun po kalala, ganun katindi ang ginawa ni Duterte sa ating bansa. Ang laki ng utang. Isa yan sa nakakaapekto kung bakit po bumababa ang piso natin dahil sa laki ng utang na iniiwan ni Duterte. Siyempre, pagpasok ni PBBM, alam namang hindi siya mangutang. Kailangan po mangutang ni PBBM para po magawa po yung mga proyekto. At ang kagandahan naman po kay PBBM, every year end, mga kaibigan, pag huling mga December, no, year end, nagbabayad po si PBBM. May sukli pa nga eh. Di ba? Yung pinakahuli mga kaibigan, nung nagbayad siya, no, 2023, December, nagbayad siya. May sukli pa nga. Kasi ang utang niya ay, kumbaga, ang binayad po ni PBBM ay sobra po. So, ibig sabihin, yung utang na-cover pa niya, yung ibang utang ni Duterte. Kasi hindi naman siya pwedeng humingi ng sukli. Uy, ang papayaran ko lang, utang ko lang. Hindi naman pwedeng ganun eh. Diba? So, na-cover po niya yung ibang utang ni Duterte, mga kaibigan. Grabe, ang iniwan ni Duterte na utang sa bansa, mga kaibigan. Ayan, ibabalik nyo, ganyang presidente. Anong gagawin ni Sara? Ganyan din po ang gagawin ni Sara. Hindi po kasi sila marunong kung paano i-handle ang isang bansa. Wala po silang kaalam-alam kung paano i-handle ang bansa. Kaya, kapag si Sara po ang pinaupo nyo as Pangulo ng Pilipinas, disaster, lalong disaster. Lalo na walang kaalam-alam yan, hindi nga marunong makipagdebate. Diba? Disaster talaga. Ano pa mga kaibigan? Ayun nga, ulitin ko
Economic sanctions, not applicable. Hindi yan applicable sa atin. Political instability, yan ang applicable sa atin. Kasi si Duterte po, mga kaibigan, yung ginagawa nilang destabilization, rally ng rally sa buong mundo, sinisiraan ng Pangulo natin, etc. etc. Malaki pong impact niyan. Kaya isa po sa dahilan kung bakit nagiging weak ang piso. Ano pa? High inflation, no, mga kaibigan, no? Ito pong high inflation, ito po external, mga kaibigan, mga external problems, external crisis, no? High inflation na ito, mga kaibigan, global po ito. Hindi lang po ito nangyari sa ating bansa. Global, at tayo po ay apektado, no? Then economic dependence on specific commodities, no? So mga kaibigan, ito, yan, dependent po tayo sa oil, sa ibang bansa. Kasi hindi naman tayo oil producing country. Meron man tayo malampaya, pero ano lang 'yan, hindi pa rin yan makakasapat, 'di ba? Kaya nga kailangan nating magdig diyan sa West Philippine Sea ng oil at saka ng natural gas diyan sa Recto Bank. Kailangan na nating idig yan para sa ganun ay umunlad po ang ating bansa. Na hindi na tayo maging dependent sa oil sa ibang bansa, 'di ba? So kailangan po natin 'yan. Isa po 'yan sa nagiging dahilan kung bakit nagiging weak ang piso, mga kababayan, no? So ano pa? Yung debt levels, 'yan, utang. So sino may kasalanan? Si Duterte. Pag-alis ni Duterte, ibinaon niya ang utang ng Pilipinas. Pag-alis ni Duterte, tambak ang mga kalat sa Pilipinas. Sino ngayon ang naglilinis? Walang iba kundi ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Nahihirapan man ang Pangulo natin sa paglilinis sa lahat ng kalat ni RRD. Pero napaka-pasensyoso ng ating Pangulo na inaayos niya at nililinis ang kalat ni Duterte. Nakakadismaya. Diba? Gilbert Laron, ako po ay Marcos loyalist at sumuporta sa kandidatura ni Duterte sa paniniwala na magkakaroon ng pagbabago sa termino niya, subalit labis na pagkadismaya ko dahil nabudol lang pala ako ni Duterte. Correct po. Nabudol tayo lahat. Nabudol po tayo ni Duterte. Yan ang katotohanan. Tapos gusto nila ibalik. Hello! Maghahalo ang balat sa tinalupan. Ibabalik nyo yan, Duterte? Hello! Kung kaya nyo, majority of the Filipinos isinusuka ang Duterte. Isinusuka ang Duterte. Majority of Filipinos. Diba? Yun ang totoo. Sinusuka na po ang Duterte. Yan. So ngayon, napahiya na, no? Napahiya na yung nagtanong sa akin. Napahiya ka na, no? Just for me, napahiya ka na ngayon, no? Masakit ang katotohanan. Pero etong kagandahan, mga kaibigan. Kasi alam ng Pangulo natin kung anong nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Isa pa, mga kaibigan, ang pagtaas ng palitan or ang pagbaba ng Philippine peso, ang pagiging weak ng Philippine peso ngayon ay hindi po yan permanente. Palagi kong sinasabi, habang mataas ang palitan ng dolyar, mag-enjoy tayo na mga dollar earners. At mga kaibigan, nag-i-enjoy din naman po, no, ang gobyerno dahil meron din pong advantage yan. I-enjoy muna natin ngayon kung anong nangyari ngayon. Mataas ang dolyar, mababa ang piso. I-enjoy natin kasi hindi po yan forever. Kasi mga kaibigan, sa dami ng OFW natin, sa dami ng mga remittance, sa dami ng OFW natin, kumikita pa po ang gobyerno. Napakaraming remittances na dumadating sa atin. Enjoy natin yan dahil hindi po yan forever. Pangalawa, kahit po mataas, no, ang palitan, mababa ang piso, mataas ang dolyar, ito po ay meron pa rin advantage. Bakit?
Kasi marami tayong dolyar, ibig sabihin sapat na sapat po ang dolyar natin. So, natutugunan po yung pangangailangan po natin kapag tayo po ay nakikipag-transact sa ibang bansa. Hindi po tayo nagkukulang sa dolyar. So, sinasabi po ng mga ekonomista, ang pagbagsak ng piso ay meron po iyang advantage. At the same time, may disadvantage. Pero marami din po iyang advantage. Hindi lang po disadvantages, kundi marami din pong advantages yan. At isa pa mga kaibigan, kahit mababa ang piso natin ngayon, ang gobyerno natin ngayon ay sumusuporta sa lahat ng sektor, sa lahat ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Kita niyo nga, ginagawa, presidential assistance. Bagong Pilipinas, Serbisyo Fair. Pinupuntahan ng iba-ibang sulok ng Pilipinas at talaga namang ibinibigay ang mga pangailangan ng mga magsasaka. Ano pa? Love for all. Ngayon lang po nangyayari yan, mga kaibigan, love for all. Kung saan, dalawang dalawang malalaking mga bus na kumpleto po yan sa mga makabagong mga laboratory. At nagdadala po ng mga serbisyo para doon sa mga kababayan natin na sa mga liblib na lugar na hindi po naaabot ng mga doktor at wala masyadong hospital. So nakikita niyo mga kababayan, ginagawa ng gobyerno at nagpapatayo pa ang ating gobyerno ngayon ng another kidney transplant. Another heart center of the Philippines. Nagpapatayo din ngayon ng 20-story building ng Philippine Cancer Center at nagpapatayo din ng another branch ng PGH. Mga kaibigan, at hindi lang yan mga hospital sa iba-ibang mga lalawigan. So, ang daming ginagawa ng ating Pangulo ngayon. At hindi lang yan, mga bridges, mga farm-to-market roads, at ang maganda ngayon mga kaibigan, yung plan na mga bike lane dyan sa EDSA. O, kapag yan nagawa at natapos, ang ganda niyan, di ba? At mga kaibigan, 2027, maari na nating magamit ang parte ng Metro Manila Subway. 2027, meron na tayong magagamit, no? So hindi pa siya buo, kaya yung ibang part lang ang i-open, bubuksan para magamit ng taong bayan, no? So ang sabi po, matatapos yan, talagang tapos na by 2028. So, ang daming ginagawa ng Pangulo natin. Pagkatapos gusto nila pababain, ipapalit nila yung walang ginawa, kundi pumatay ng mga Pilipino, na mga maliliit, mga mahihirap na mga taga-squatter na Pilipino, pinapatay. Gusto nila ibalik yung tao na yon, yung presidente na yon, na mura ng mura, pati Diyos minumura. No way. Maraming po salamat. Fight fake news at expose the truth. Admin Rich po ito, no? So patuloy po natin suportahan ang ating administrasyon at ating Pangulo Bongbong Marcos, no? At mga kaibigan, huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga fake news na pinapakalat ng mga DD sheets na to, no? Kung maaari po sana, kung okay lang sa inyo, paki-like na rin po, paki-pindot po ng like, paki-share na rin po kung po pwede, at paki-comment na rin po ng inyong mga saloobin. Maraming po salamat. Bye-bye!